Hallelujah. Good morning po. Purihin po ang Diyos na buhay. Isang makadiyos po na pagbati sa umagang ito. Ngayon po ay araw ng linggo. Bagamat hindi tayo nakauwi, bunga nga ng ah, tawag ng tungkulin, no? Bilang empleyado, nagtrabaho tayo, no? It so happen na may duty po tayo. But hindi po ito hadlang para patuloy po tayo magbigay ng salita ng Diyos. And later on, uh, we have may live stream naman sa church kung saan tayo nag-fellowship. Manonood na lang tayo para magkaroon ng patuloy, no? Continuous po ang pananampalataya natin at pagpuri sa Diyos na buhay. So sa umagang ito, ay mag-aral po tayo ng salita ng Diyos sa Old Testament ho, sa Book of Isaiah. Dalawang verse po, no? Kasi kung titingnan natin, ay para bang kasalungat siya, no? Magkasalungat sila, no? Una na pag-aralan natin ay makikita po sa Isaiah chapter 43 verse 19. Ang sabi dito, basahin po natin para kung sino man nanonood ay masundan po. Sabi niya dito sa salita ng Diyos sa English Standard Version, sabi niya, Isaiah 43 verse 18, sabi niya, remember not the former things, nor consider the things of old. Yun po ang unang verse na pag-aralan natin, Isaiah, that is Isaiah chapter 43 verse 18. Then ang pangalawa naman po ay matatagpuan sa same book, no, ng Isaiah po. Isaiah was a prophet that time, no? In the book of Isaiah 46, chapter 46 verse 9, sabi niya, no, kung intindihin natin ito, magkaiba sila ng statement. Sabi niya, remember the former things of old, for I am God, and there is no other God. I am God, and there is none like me. Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay. Sa chapter 43, verse 18, sabi niya, do not remember the former things, no? Do not dwell in the past. Then sa Isaiah 46 naman verse 9, remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. So kung sa secular na pag-intindi ay talagang hindi salungat sila. Hindi sila, no? Kumbaga hindi sila align. Yung term na reconcile, tama ba 'yon? Kasi contrast nga sila contradict kung intindihin natin yung statement. So, but prior to that, bago tayo dadako sa mensahe natin, sa explanation, nais ko lang po bigyan ng background, no, ang the book of Isaiah, no, at yung panahon po ng Israel that time. Isaiah was the prophet at that time, no? Sa panahon na yun, si Isaiah was the prophet that time, no? Then sa panahon po ni Isaiah, Babylon had not yet conquered Judah, no? Hindi pa niya nasakop ang Judah kasi nga sa kapanahunan na ito ni Prophet Jeremiah, kaya nga si Prophet Jeremiah tinatawag siya na the weeping prophet po. Kasi doon niya talaga na-witness niya talaga ang pagbagsak, no? Pagbagsak po at naging captive sila ang Israel o ang Israelites that time sa Babylon po. Then sa panahon po that time din po, the Assyrian Empire was the dominant threat at that time, no? Ang Assyria po ay malaking threat po sa bansang Israel that time, no? Ang Judah, no? The southern kingdom.
naging threat po ang Assyrian that time, the Assyrian Empire. Kumbaga sa modernong kapanahunan po natin ay para bang bansang China siya, naging threat siya sa Pilipinas, o kaya Russia, naging threat siya sa uh, Ukraine, o kaya iba pang mga bansa na malalakas gaya ng US na talagang may kakayanan, no? May capability para sakupin ang bansang Israel, no? At that time also, Isaiah prophesied, no, in Judah, kung saan nagbigay siya ng warning, no? Warning niya the people of Judah sa isang paghukom, no, isang judgment kung sila po ay magpatuloy sa kasalanan. So, through King Isaiah, nagbigay po siya ng paalala, warning po na magkaroon po ng isang judgment po kapag patuloy po na gawin ng people of Judah po ang pagiging makasalanan po sa patuloy po na paggawa nila ng kasalanan. Ganon din po sa pasambahan po natin, no? Sa mga sambahan po kung saan ay may mga pastors po, may mga shepherd po na nag-advise sa kanilang mga sheep o sa kanyang member, church member. Ganon din po ang nangyari. Kaya naman po minsan nakarinig tayo ng mga rebuke, mga warning, no? Pag nakikita ng ating mga pastor na hindi na po tama ang ating ginagalawan o kaya ang action natin bilang isang born again Christian. At that time, no, makikita natin sa the book of Isaiah chapter 39, 6-7, kung saan po ang Diyos po ay nangungusap po, no? Nagbigay ng mensahe po kay King Hezekiah kasi that time, no, ang last po na king na pinagsilbihan ni Prophet Isaiah is si King Hezekiah po, no? So, nagbigay ng mensahe ang Diyos kay Hezekiah through Isaiah. So, kaya naman po sa kapanahonan natin ngayon, God talking to us through prophet po. Minsan, pinadaan po, although ang Diyos nag-uusap sa atin through the guidance of the Holy Spirit, but may mga mensahe po na ibinibigay po ng Diyos through pastors para po i-warn tayo, no, sa pulpit, no, kung ano ang dapat gawin natin, kung paano tayo mamumuhay bilang isang born again Christian, no? Balik tayo kay Hezekiah, no? Kay Prophet Isaiah. Kung saan sinabi po ni Prophet Isaiah na darating ang panahon na talagang ang yung kaharian na dalhin doon sa bansang Babylon, sabi pa niya, at walang matitira. Yun po ay mensahe, no? Dala lang ni Prophet Isaiah na walang matitira, sabi, giwarn talaga ni Isaiah, sabi ng Panginoon. At lahat ng yung descendant, no, yung people of Judah ay talagang magiging captives papunta ng Babylon. Kaya nangyayari po sa book of Jeremiah po, sa kapanahonan po ni Prophet Jeremiah. Kaya nga, so, sa panahon ni Prophet Isaiah, sa sinabi ko kanina, 4 na hari po ang kanyang pinagsilbihan. Una si King Uzziah, si Jotham, si Ahaz, and the last is si Hezekiah. Yun po ang pinagsilbihan niya. Then, sa background po ng the book of Isaiah, no, kung hatiin po natin sa chapter 1, chapter 1 to chapter 39, ito po ay isang warning of judgment at isang tawag po, call to repentance.
At sa 40, chapter 40 to chapter 66, ito po ay isang mensahe. It is a message of hope, comfort, and future restoration. Kung saan po ay nagprophesy po si Prophet Isaiah that time, during the time of political instability and spiritual decline. So nagkaroon po ng spiritual decline po ang mga tao noon, ang mga Israelites that time. Then, that time, sabi ko nga kanina that the empire, the Assyrian Empire, ay napakalaking threat po. And later, Babylon would rise. Yun ang prophesy, no? Ang prediction ni Prophet Isaiah. Kung saan ang aklat po ng the book of Isaiah sa Old Testament predicts both judgment, kung saan gipredict niya ang judgment, hope, pag-asa, judgment through exile pala, yun ang una, hope, may pag-asa, through future restoration, no, na ibabalik niya, and the coming Messiah. So, the coming Messiah. Since nabanggit man natin ang Babylon, kung saan naging captive, no, ang Israelites that time, kung saan doon sila dinala, no? At ito po ay kapanahonan din nila ni Daniel. Ang historical po ng Babylon sa Old Testament, ito po ay totoo, hindi po ito haka-haka mga kapatid. Sabi dito, sa gaya ng research natin, that powerful kingdom, sabi niya, located in Mesopotamia. Ito po ay Iraq ngayon. In the modern day, siya po ay Iraq. The time King Nebuchadnezzar II conquered Judah, kung saan po ay gidestroy niya ang Jerusalem at saka ang templo po ng Diyos. So kaya naman pala may mensahe ang Diyos sa atin na kailangan ipagdasal natin ang peace of Jerusalem, no? During the exile of Jews, mga kapatid, many Israelites were taken captives to Babylon, kung saan po ay naging captive sila at dinala sila sa Babylon that time, no? Ito po ay napakalaking it is a major turning point in the Jewish history po. Makikita po natin yan sa 2 Kings chapter 24 to 25, naka-record po doon. Then the book of Jeremiah nga, then the book of Daniel, mababasa po natin doon, naka-record po doon. Doon po sa 2 Kings chapter 25, verse 1 to 21, i-kompleto na lang natin ang mensahe. Naka-record po doon ang about sa destruction of Jerusalem by Babylon. Then sa Jeremiah 20:19 naman, doon ay sinabi ng Panginoon kung saan po ay nangako po ang Panginoon na ibalik niya to bring back the exiles after 70 years. So 70 years po. Then, kaya nga, na I think nasa 1948 lang naging bansa ang Israel that time, kung saan ay ang bansa natin ay isa sa nagboto para maging bansa ang bansang Israel. Kaya ngayon ay nanatili hanggang ngayon ang bansang Israel at binibless po ng Panginoon.
So, kaya totoo po ang bansang Babylon, when we see, uh, uh, kung sabihin naman natin kung ano ang Babylon, kung sa simbolo ng Babylon, when we see Babylon, it's a symbol of sin, pride, idolatry, and opposition to God. Yun po ang symbolic niya. So, balik tayo doon sa mensahe natin sa Isaiah chapter 43 verse 18 at saka Isaiah 46 chapter 9. Una, yung chapter 43, sabi niya, forget the former things, do not dwell on the past, especially forget the former things, do not dwell in the past. So, basahin natin dito para klaro. Remember not the former things, nor consider the things of old. Sa English Standard Version dito. Pero kung sa NIV, New International Versions, sinasabi doon na forget the former things, do not dwell in the past. So, anong ibig sabihin dito? Ano ang gusto ng Diyos na kalimutan natin? Una-una mga kapatid, ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin, especially po ang hindi natin ang pwede nating kalimutan at hindi tayo mag-dwell, isa po doon. Yung kahapon, kung naging failure man yan, ang judgment, no? Kung saan po ang Panginoon ay nagpaalala po sa atin, God reminds us, no? Reminds them, the people of Judah, no? Kung saan po nagpaalala siya that siya po ay makagawa, no? He is doing something new. Makagawa po siya ng bago, no? Bringing deliverance much like he did during the Exodus, no? Na siya po ay makapaggagawa ng bagay na higit pa sa kanyang ginawa sa kapanahunan po kung saan po ay nangyari sa Old Testament. Sa Exodus po, na-record po yan. Kasi nga, sabi sa Ephesians chapter 3, verse 20, He is that God who is able to do exceedingly abundantly beyond we ask or think. So yan po ang gusto mangyari ng Panginoon sa atin. No? Ayan po ang gusto mangyari ng Diyos sa Israelites that time. Na kung ano man ang kahapon nyo, ito ba ay failure? No? Ito ba ay naging kasalanan nyo noon? Kalimutan nyo na. I-erase nyo na kasi ako ang Diyos na makagawa ng mga bagong bagay na pwede ayusin, ang sira ay pwede gawing bago. So yun po ang pangako ng Diyos sa kanila. Gaya po ng ginawa niya sa kahapon. So, ano bang mga former things na yan? Siyempre, kung pag-aralan natin ang Old Testament, dalawa lang ang nangyari doon. May na-curse, may na-bless. So, yun po. So, gusto ng Panginoon, kung sa tingin nyo ay failure yan, nangyari yan sa kahapon, kalimutan nyo na. Kasi gagawa ako ng bago. So, ganun din po sa buhay natin. Na hindi po tayo mananatili po sa ating experiences, sa ating nakaraan. Maging maganda man yan o pangit, mga kapatid. Nais lang ng Diyos na paalalahanan tayo, nagagawa siya ng bago po, mga kapatid. Kaya nga, sabi sa Lamentation, new every morning. So, gusto ng Diyos, bago palagi. Presko ka palagi, mga kapatid. Kailangan lang natin gawin. We look forward in faith, not backward
and regret or pride. So kung may hinanakit ka man, dahil nasaktan ka, may galit ka sa iyong kapwa, gusto ng Diyos, burahin na yan. Gusto ng Panginoon, nagbigay mensahe sa atin. I-delete mo yan. Kumbaga sa computer pa, i-delete mo na yan. Bagong, kuan naman, ah, bagong mensahe naman ang gawin mo. So gusto ng Diyos na kalimutan natin ang nakaraan, kung ano ang nakaraan sa atin. Wag nating ah, wag ah, wag maging hindrance para sa future sa unahan, kung ano ang meron sa unahan, kasi ang Diyos siya mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Kaya niyang gawin, no? Higit siya sa kaalaman ng tao. Higit siya sa ah, limitasyon ng tao. Kasi ang thought natin ay higit siya. Ang thought niya hindi natin kaya, no? Kumbaga sa Bisaya pa, tungkaron. Hindi natin kaya lagpasan kasi He is God from everlasting to everlasting. He is God. So meaning to say, limitless siya ng Diyos. Hindi siya limitado na Diyos. So kalimutan natin. Kung sa tingin mo, negatibo siya ng mga bagay, dapat sa unahan, maging positibo po mga kapatid. Hallelujah, praise God. Purihin po ang Diyos na buhay. Din dito po sa Isaiah chapter 46 verse 9, sa kaparihong book po, sabi niya, remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Hallelujah, purihin po ang Diyos. Kung saan po dito ay nanawagan po ang Diyos sa kanyang mga tao po. He is talking to Israelites that time na kailangan alalahanin nila ang past faithfulness ng Diyos. Kung paano sila naging victorious, no, sa kapanahonan ni King David, sa kanilang forefathers, sa kapanahonan ni King Solomon, sa kapanahonan ni Abraham, sa kapanahonan ni Joshua, sa kapanahonan ni Judah, ay ni Caleb. Gusto ng Diyos alalahanin yan kung paano siya nakapaggawa ng miracle, kung paano niya ginawang naging victorious ang Israelites that time po. Hallelujah. Kaya nasabi ng Panginoon, remember the former things of those long ago. So yun po ang ibig sabihin na kailangan alalahanin natin ang past faithfulness ng Diyos, ang kanyang power at saka ang kanyang uniqueness po. So yun po mga kapatid. He contrasts himself with the false god of Babylon. Gusto lang niya ipaalam na ang Diyos ng Babylon, iba ang Diyos, no? At ito ay na-experience nyo na sa kapanahonan ng iyong forefathers. Kung paano nag-stand still ang araw sa gitna para hindi mainitan, kung paano biniak ang dagat. So yun ang gustong nais ng Diyos na maalala ng Israelites that time. Kasi ang mga captives that time siguro gulong-gulo na. Kasi under control sila ng bansang Babylon. Meaning to say, the former things refer to, ano bang ibig sabihin ng former things? God's mighty acts in history. No? Sa Old Testament, naka-record po yan, sa Genesis, Exodus po, no? Sa kapanahonan ng mga hari no, nila King Solomon. So,
Kaya naman mga kapatid, in times of doubt or idolatry, remember God. No? Ah, remember, kailangan alalahanin po natin ang Diyos. Remember who God is and what He has done in our lives, mga kapatid. So siya lamang po nag-iisang Diyos. At ang kanyang plano po sa ating buhay at kahit kailan po ay hindi po mapipil. Hindi po magiging failure yan. No? Totoo po siya na Diyos kasi nga Diyos siya sa kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung nangyari sa kapanahonan nila King David, ito ay mangyayari sa kapanahonan natin at mangyayari pa sa susunod pa na henerasyon. Basta ma-pass on natin ito sa mga anak natin. Kasi nga sabi niya sa Jeremiah 29:11, sabi niya sa Jeremiah 29:11, basahin po natin mga kapatid. Sabi niya sa 29:11, sabi niya dito, 29:11, sabi niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you future and hope." So yun po mga kapatid, plans not to harm you, to prosper you, to give you hope and future. Tanging Diyos lang po ang makapagbibigay ng pag-asa, ng totoong kinabukasan po sa atin. Although may maipapaaral po tayo sa ating mga anak, pero higit ang Diyos po ang nakakaalam sa unahan po. So yun po ang gustong mangyari ng Diyos. Yun po ang gustong alalahanin natin na able siya, limitless siya na Diyos is able to do exceedingly abundantly beyond we ask or think. So ganun po siya. Higit siya sa lahat. Surpassing all limitation po. So, kung titingnan po natin, para bang contradict siya, pero ito ay hindi po contradiction mga kapatid. Gusto lang ipaalala ng Panginoon sa atin na different messages for different situation po. May mensahe po, may akmang mensahe po ang Diyos sa atin, no? Sa iba't ibang mensahe po at sa iba't ibang sitwasyon po. Ganun po ang mensahe ng Diyos sa atin na gusto natin i-inculcate sa ating mga mind po. So, sa 43 po, nagbibigay siya ng mensahe about restoration, forget past, sins, and failures. So, yun po ang kabuuan po ng mensahe natin. Sa chapter 46 po, sa verse 9, sa binasa natin kanina, God is a sovereign God. So, He is talking about God's sovereignty. Yun po ang mensahe po. Na higit siya. Diyos siya sa lahat ng mga Diyos. Hari siya sa lahat ng mga hari. Yun po ang ibig ipaalam ng Diyos sa atin. So, yun po ang dapat alalahanin natin na dapat maalala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Na Diyos siya na makapaggagawa ng lahat ng mga bagay po. Kasali na doon ay ang ating kinabukasan. Hallelujah. First God, maraming salamat po. Kulang-kulang na 30 minutes na mensahe. Sana po ay nakapagbibigay ng kaliwanagan po sa ating lahat. Happy Sunday. God bless us all.